Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po ang inyong isang linggo? Nakikita ko sa inyong mga mukha kung gaano naging mabiyaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ano man ang karanasan natin sa buhay, sabi ni David, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ang pagbubulayan po natin ngayong umaga ay part 2 ng paksang Ang Diyos ay Mapagbiyaya. Sinabi nating nung mga nakaraang linggo na dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tinatamasa natin ang mga pakinabang tulad ng kapatawaran, pag-aaring ganap, pag-aampon ng Diyos, at ng kaligtasan. Lahat ng spiritual na pagpapalang ito ay napapasa atin dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap, ngunit ibinigay sa atin dahil kay Kristo. Yung biyaya ay pinagsama-samang kindness, goodness, favor, and mercy of God. At sa ilalim ng biyaya, tayo ay pinagkalooban ng hindi masukat at walang paglagyang biyaya ng Diyos. Sa English Standard Version, Roma 5:2. Bakit hindi nakasulat ang verse? Ang sabi po doon sa verse, "Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand." Okay, ang sabi sa Roma 5 verse 2, sa English Standard Version ay sabi, "Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand." Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, nagkaroon tayo ng access sa biyaya ng Diyos. Pinayagan tayong matamasa ang biyaya ng Diyos, matikman ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay may access sa biyayang ito ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay pinahintulutan na magkaroon ng access sa biyaya ng Diyos. Tanging ang mga nanalig lamang kay Kristo ang maaaring maka-access sa kagandahang loob ng Diyos. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, sa kapatawaran, tayo ay sasabihin ng Diyos, access denied. Sa pag-aaring ganap, access denied. Sa pag-aampon, access denied. Sa kaligtasan, access denied. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, sa lahat ng biyaya ng Diyos ay sasabihin sa atin ng Diyos, access denied. Kung hindi kay Kristo, ang palaging tugon ng Diyos sa atin ay hindi. Hindi maaari. Hindi ko ibibigay sa iyo. Hindi ka makakatikim ng aking kagandahang loob. Ang sabi ng salmista, "Oh, taste and see that the Lord is good." Ngunit yan ay mararanasan lamang ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi natin matitikman kahit kaunti ang kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi sa Mabuting Balita, Biblia, ng Roma 5:2 din, sa pamamagitan nga niya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya hindi lamang natin natitikman ang biyaya ng Diyos. Ito'y ating tinatamasa. Mga kapatid, magkaiba ba yung natitikman mo lang ang pagpapala sa tinatamasa mo?
Kaya kapag sinabi nating tinatamasa, hindi lamang kakaunti, kundi sobra-sobra. Ang lahat ng binigyan ng pahintulot na maka-access sa biyaya ng Diyos, ay binigyan na din ng karapatang ma-enjoy ang lahat ng pagpapalang pinagwagian ni Kristo doon sa krus. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, "See what great love the Father has lavished on us." Kapag sinabi nating lavished, ibig sabihin excessive, extravagant, immoderate. Ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos na ibinuhos at ibinubuhos sa atin ay labis-labis. Ang kagandahang loob ng Diyos ay ipinadadaman niya sa lahat ng area ng ating buhay. Walang bahagi ng ating buhay na hindi natin nararanasan ng biyaya ng Diyos. Ang mga hindi Kristiyano ay nagtatamasa din naman ng biyaya ng Diyos. Ngunit hindi katulad ng mga nararanasan ng mga nagsisampalataya kay Kristo. May mga natatanging biyaya na ang mga mananampalataya lamang ang maaaring makatanggap. Tayo lamang ang binigyan ng karapatang maka-access. Hello? Tumatagos ba sa ating kalooban ang katotohanan yan? Kadalasan ang biyaya para sa mga makasanlibutan ay material lamang. Ngunit ang biyayang binuksan ng Diyos para sa mga sumasampalataya ay kinapapalooban ng lahat ng klaseng pagpapala at lalo na ng mga espiritual na pagpapalang natatangi lamang para sa mga kay Kristo Jesus. Kaya't masasabi natin na sa lahat ng bahagi ng ating buhay, aktibong gumagawa ang biyaya ng Diyos. Available ang biyaya ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay. Yun ay aktibong gumagawa. Simula nang tayo manalig, bago tayo manalig kay Kristo, at nang manalig tayo kay Kristo, gumagawa ang biyaya ng Diyos. At itatawid tayo ng biyayang ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa mga pakinabang o sa mga bagay na ating natatamasa, natatanggap dahil sa biyaya ng Diyos. Una, dahil sa biyaya ng Diyos, nagbago ang ating katatayuan. Sabi sa unang Korinto 15, 9 hanggang 10. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15, verse 9 to 10. Sapagkat ako, sabi ni Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako hindi karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Ang sabi ni Pablo, hindi siya karapat-dapat na maging apostol, pero siya ay naging apostol. Bago niya makilala si Kristo, siya ay talagang kalaban ng Diyos. Siya ay taga-usig ng iglesia. Pinahihirapan niya at sukdulong ipinapapatay ang mga lingkod ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ang dati niyang katatayuan ay nagbago. Siya na dating hindi karapat-dapat ay pinaging dapat dahil sa sakripisyo ni Kristo. Ganyan din ang nangyari sa ating buhay nang tayo ay nanalig kay Kristo. Tinanggap natin ang isang bagong katatayuan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi natin nung nakaraan, dati tayo ay makasalanan, dati tayo ay hindi matuwid, ngunit tayo ay idineklarang matuwid sa harapan ng Diyos. Dati tayo kaaway, ngayon tayo kaibigan ng Diyos. John chapter 15 verse 15. Dati hindi tayo anak, ngunit ngayon itinuturing tayong anak. 1 John chapter 3 verse 2. Dati wala tayong bahagi sa mana. Ngayon ginawa tayong tagapagmana kasama ni Kristo. Romans chapter 8 verse 17. Kaya dati hindi tayo karapat-dapat
Ngunit tayo'y inaring karapat-dapat. Dahil sa biyaya ng sakripisyo ni Kristo, nagkaroon tayo ng bagong katatayuan sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon ay maaari na tayong makalapit sa Diyos. Maaari na din tayong makapaglingkod sa Kanya. Si Pablo ay nagkaroon ng karapatang maglingkod sa Diyos bilang apostol dahil pinagindapat siya ng Diyos. At kung anuman ang katatayuang meron si Pablo, yun ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Sa ang Biblia version, doon sa verse 10 ay sinabi ni Pablo, ay sinabing, datapuat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Ako nga'y ako. Hindi ba't kung anuman ang katatayuan din natin ngayon, yun ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kung ano man tayo ngayon, sa harapan ng Diyos, yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Inilagay tayo ng biyaya ng Diyos sa isang marangal na kalagayan at katatayuan. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo binihisan ng dangal. Tayo'y mga naging mararangal na tao sa harapan ng Diyos. Sabi dun sa awit ko na appreciate niyo, dun sa awit kanina na, my Jesus, my Savior, lifted me from the miry clay. Tayo ay hinango ng Diyos mula dun sa putikan. Mula doon sa kasalanan. Tayo'y pinulot ng Diyos mula sa ating kahabag-habag na kalagayan at tayo'y binihisan ng isang bagong pagkatao. Ang katuwiran ni Kristo ay ibinihis sa atin. Tayo ginawang mga saserdote ng hari. Tayo daw ay royal priesthood. Gaano kataas ang katatayuang iyon? Sa lumang tipan, ang mga saserdote lamang ang pinapayagang maglingkod sa harapan ng Diyos. Sila lamang ang pinahihintulutang pumasok sa banalang dako ng templo. At hindi kung sino-sino lang ang itinatalaga na saserdote. Napakataas ng pamantayan sa pagpili ng saserdote. Dahil siya ay naglilingkod sa harapan ng banal na Diyos. Siya ay humaharap sa presensya ng Diyos para idulog ang kalagayan ng mga tao. Kaya nga yung mga saserdote sa Biblia, kapag pumapasok sa templo, ay inatalian sila. Kanilang mga paa para kung mamatay man sila doon sa loob, ay hihilahin na lang dahil ganun kabanal at kadakila ang Diyos. Napakabanal ng Diyos na sa oras na humarap sa Kanya ang makasalanan ay tiyak na mamamatay. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, pinagindapat niya tayo na makapaglingkod sa Kanya. Tayo mga lingkod, tagapaglingkod ng hari ng mga hari. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit inilagay tayo ng Diyos sa isang napakarangal na paglilingkod. Yung mga nagsisilbi sa harapan ng hari dito sa lupa, tinitake nila yon na napakalaking pribilehiyo at karangalan na mapiling maglingkod sa hari. Gaano pa kaya yung katotohanan na tayo ay binigyan ng karapatang maglingkod sa hari ng mga hari. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit inilagay tayo ng Diyos sa isang napakarangal na paglilingkod. Kaya ang biyaya ng Diyos ang nagpapagindapat sa atin sa paglilingkod. God's grace qualifies us. Kung wala ang biyaya ng Diyos, walang sino mang magiging qualified sa paglilingkod sa Diyos. Walang sino mang magiging
karapat-dapat na humarap sa Diyos. Yung nakaraang buhay ni Pablo ay dapat na ituring na ground for disqualification. Bakit baga naman siya, pipilian din lamang ang Diyos ng isang apostol ay yung tulad pa ni Pablo? Kaya inaturing ni Pablo ang kanyang sarili na siya daw ay yung least sa lahat ng apostol. Walang bagay sa ating nakaraan. Bago tayo manalig kay Kristo, ang maaaring magpagindapat sa atin para makapaglingkod sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, maaari tayo makapaglingkod kahit na ano man ang ating pinagmulan at ano man ang ating nakaraan. Hindi ba mga kapatid, ang mapaglingkuran ng Diyos ay isang biyaya? Tinitingnan ba natin ang paglilingkod bilang biyaya ng Diyos, bilang pribilehiyo? Ang sabi ni Juan Bautista sa John chapter 1 verse 27, tungkol kay Jesus, siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Kilala natin si Juan Bautista, napakataas ng pagkilala sa kanya ng mga tao. To the point na nga na sinasamba na siya ng mga tao. Napakataas ng karangalan niya sa pagkilala sa kanya kahit sa history. Napaka-unique ng posisyong ibinigay ng Diyos kay Juan. Isinugo ng Diyos si John the Baptist bilang forerunner ni Jesus. Siya ang mauuna kay Jesus para i-prepare ang pagdating ng Panginoong Jesus. Napakadakila ni Juan. Gayunman hindi niya tiningnan ang kanyang sarili na dakila. Dahil nakikilala niya si Jesus na Diyos na banal. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay napaka-unworthy upang paglingkuran si Jesus. Aniya, kahit na yung magkalagdam lamang ng sandalyas ni Jesus ay hindi siya karapat-dapat. Gaano ka humble na nagawain yung magkakalag ka ng gawain yun ng isang alipin? Kung yun ay tinitingnan ni Juan na isang napakalaking pribilehiyo at kahit yun ay hindi siya karapat-dapat, gaano pa kaya tinitingnan ni Juan ang kanyang sarili bilang sugo ng Diyos para ipaghanda ang daraanan ng Panginoong Jesus? Lalo na siguro niyang naramdaman yung kanyang pagiging hindi karapat-dapat na maging forerunner ni Jesus. Kaya nung magpabautismo si Jesus kay John, sabi ni John, ako pa po ba ang babautismo sa inyo? Hindi po ba ako ang dapat magpabautismo sa inyo? Ayaw sana ni Juan kasi napakabanal at napakadakilan ni Jesus. Hindi po ba kahit ang pinakadakilang taong nabuhay sa mundo ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Diyos? Napakabanal at napakamaluwalhati ng Diyos para ating malapitan at mapaglingkuran. Kahit na sa pinakamababang uri ng paglilingkod, ay hindi tayo qualified kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ba mga kapatid? Kapag nauunawaan natin na tangi sa biyaya ng Diyos tayo nakapaglilingkod, ay makapaglilingkod tayo sa diwa ng kapakumbabaan. Maglalaho ang lahat ng ating pagmamalaki kapag naunawaan natin na nakapaglilingkod lamang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. At gayon din naman, sasamantalahin natin ang lahat ng pagkakataong mapaglingkuran ng Diyos na banal. Dahil hindi lahat ay mayroong pribilehiyo na paglingkuran ang Diyos. Kung pagkalagin pala si Juan ng sandalyas ng Panginoong Jesus, ay ituturing niyang napakalaking karangalan at pribilehiyo. Imagine niyo yun. Nasabi ni Juan, iniisip-isip ko, yung sinabi ni Juan, hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal kahit nung tali ng
Sandalyas ng Panginoong Jesus. Anong tinding pitagan yon sa Diyos? Anong tinding pitagan yon sa Diyos? Kahit na ang itunuturing nating pinakamababang paglilingkod sa iglesia, waring pinakamababang paglilingkod ay ituturing nating napakalaking pribilehiyo at karangalan kapag naunawaan natin kung sino ang ating pinaglilingkuran at kung gaano naman tayo ka-unworthy. Iniisip ko, pwede kaya natin sabihin, hindi ang magkuskus ng bowl ng CR para sa Panginoon na hindi ka ako karapat-dapat. O tinitingnan natin ang ating sarili na napaka-honorable ko naman para gawin yung mga humble na paglilingkod na yan. Ngunit pag nakita natin kung gaano tayo ka-unworthy at kung gaano naman tayo ka-privileged, sasamantalahin natin ang lahat ng paglilingkod dahil tayo'y nakapaglilingkod lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Makikita natin na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, nagbago ang ating katatayuan. Katatayuan sa harapan ng Diyos. Magbabago ang ating pagtingin sa ating sarili. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagbago ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Ngunit kahit na nagbago ang ating katatayuan, hindi tayo dapat yumayabang? Hindi ba't ganun ang ginawa ng Diyos sa atin? Binago niya ang ating katatayuan. Pero dahil nauunawaan natin na tanging sa biyaya lamang tayo natanggap natin ang ganung karangalan at katayuan, tayo na may tinuturuan na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Binago ang mga katatayuan, ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, ngunit nananatili sa kapakumbabaan. Pwede ba mga kapatid na ganun tayo? Magiging ganun lamang tayo pag nauunawaan natin ng malalim na kung anuman tayo ngayon, kung anumang katatayuan natin meron tayo ngayon, ay dahil sa biyaya lamang ni Kristo. Walang anumang bagay na tayong ginawa para maging deserving tayo sa ganitong klaseng katatayuan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, dahil sa biyaya ng Diyos, nakakamit natin ang kasapatan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Nang si Pablo ay magkaroon ng kapansanan na tinawag ng Biblia na tinik sa laman, 3 beses niyang idinalangin sa Diyos na alisin sa kanya yun ng Diyos at siya'y pagalingin. Marahil noong una ay iniisip ni Pablo na ang kapansanang yun ay sagabal sa kanyang paglilingkod. At kung pagagalingin yun ng Diyos, ay mas makaka-accomplish siya ng mas malaki. Pakiramdam ni Pablo siya'y insufficient. Ramdam ni Pablo ang kanyang kakulangan para maisakatuparan ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. At iniisip niya marahil na kung gagaling lamang siya doon, ay mas ma-accomplish niya ng maayos ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Ngunit ang tugon ng Diyos sa kanya, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo dahil ang kapangyarihan ko ay higit na nahahayag kapag ikaw ay mahina. Di ba mga kapatid, sinadya ng Diyos na hindi mapasa atin ang lahat ng ating kailangan para palagi tayong aasa sa kanyang magagawa. May mga bagay na hindi natin kayang ma-accomplish sa ating sarili. Hindi ba pwedeng nung sumampalataya tayo kay Kristo ay nandyan na lahat ng kailangan natin ay nasa atin na? Available para sa atin. Ngunit hindi automatic ay
taglay natin. Ngunit ginawang available ng Diyos sa atin. Kung ibinigay na sa atin ang lahat ng dunong, lahat ng lakas, kakayanan, abilidad, hindi na natin kakailanganin ang Diyos. Ngunit habang nakikita natin ang ating kakulangan, natututo naman tayong umasa sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Pablo, sapat ang biyaya ko. Paul, sapat ang biyaya ko. Hindi ba't ang biyaya ng Diyos ang pumupuno sa lahat ng ating kakulangan? Mga kapatid, kayo ba may mga kakulangan? May mga iniisip ba kayo na sana'y ganito ako? Sana'y meron ako nito? Kailan may hindi darating ang panahong kaya na natin ng ating buhay ng mag-isa. Ngunit ito ang tiyak. Palagi nating masusumpungan ang biyaya ng Diyos na pupuno sa lahat ng kulang sa atin. Diba? Hindi baling kulang tayo. Ang mahalaga ay pupunuan naman ng Diyos yung kulang natin. Sabihin nga natin muli yan. Hindi baling kulang ako. Ang mahalaga, ang Diyos ang pupuno lahat ng kulang ko. Merong Diyos na pumupuno ng lahat ng ating kakulangan. Kapag tayo ay mahina, ngunit natututo tayong dumepende sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay higit na nadadakila sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Diyos, ang kapangyarihan ko, lalong nahahayag ang kapangyarihan ko kung ikaw ay mahina. Hindi ba? Lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag kinakasangkapan niya ang mga taong mahihina. Kung tayo'y malakas na, napakagaling na, parang wala nang kailangang idagdag pa. Iisipin ng mga tao na kapag naka-accomplish tayo ng mga dakilang bagay, ay dahil magaling tayo. Ngunit kapag alam ng mga tao na tayo ay limitado, ngunit naka-accomplish tayo ng mga dakilang mga bagay, malalaman nila na ang Diyos talaga ang may kagagawan yun at hindi tayo. Magtataka sila at ma-amaze sila kung paano natin na-accomplish ang mga bagay na iyon. Dahil kung tayo ang titingnan, ay hindi natin kaya yun. Kaya makikita nila ang makapangyarihang mga gawa ng Diyos at maniniwala silang walang hindi mapapangyari ang Diyos. Nakikita ba natin ang magiging resulta kapag dumepende tayo sa biyaya ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay sa ating buhay, mga kapatid? Kung wala ang biyaya ng Diyos, malilimitahan tayo ng ating mga kahinaan. Kapag umagbo tayo sa hangganan ng ating kakayahan, hanggang doon na lang tayo. Mapapagop na tayo doon. Kung wala ang biyaya ng Diyos. Pero dahil nariyan ang biyaya ng Diyos para pumuno sa lahat ng ating kakulangan, makapagpapatuloy tayo. May panahon ba, kapatid, sa iyong buhay na feeling mo hanggang dyan ka na lang? Bago ka na dyan. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hanggang dyan ka na nga lang. Ngunit dahil nandyan ang biyaya ng Diyos, pwede tayong mag-go beyond our limitations, our human limitations. Because of the grace of God. Hindi darating ang panahong tayo'y tuluyang mababagok sa buhay. Kapag tayo'y nasa dulo na ng ating kakayanan at kinilala natin ang ating pangangailangan sa Diyos, i-extend ng Diyos ang ating kayang gawin. Yung mga hindi na natin kaya, makakaya natin. Dahil doon sa kapangyarihan ng Diyos, nagagawa sa pamamagitan natin. Amen po ba? Sabi ng Diyos, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Diba? Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Pag sinabi nating lahat, walang pangangailangan na hindi kayang punan ng Diyos. Yan man ay spiritual, yan man ay emosyonal, yan man ay pinansyal, yan man ay physical. Yan man ay intelektual. Ang sabi ng Diyos, ang tulong ko'y sapat sa lahat. Yan man ay physical.
Walang kapangangailangan, gaano man kalaki at karami ang hindi kayang punuan ng Diyos. Kung nagkukulang tayo sa karunungan, ang sabi ng Diyos, humingi tayo ang Diyos ay saganang magbigay. Santiago 1:5. Sa ating pangunguna, sa pag-aaral, sa paghahayo, sa pagtuturo, sa pagninegosyo, sa paghahanap buhay, kailangan natin ng karunungan. At ipinapahintulot ng Diyos na dumating tayo sa puntong hindi na natin alam ang sunod na gagawin natin para aasa tayo sa karunungang bigay niya. Kung emosyonal ang kailangan natin at bigat na bigat ang ating kalooban, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng napapagal at nabibigatang lubha at kayo pagpapahingahin ko. Matthew 11:28. Mga pagkakataong tayo yung napapagod. Kapag physical lang ang pagod, pag ipinahinga natin, ayos na yon. Ngunit kapag ang ating emosyon, ang ating kaluluwa, ang nanlupaypay, ang Diyos lamang ang maaaring makapagpanumbalik ng ating kalakasan. Kung minsan naghahanap tayo ng pupuno sa ating puso, ng pagmamahal. At kung kani-kanino tayo naghahanap, samantalang ang Diyos naman pala ay sapat para punuan yung kulang sa puso natin. Kung tayo nanghihina, ang sabi sa Isaiah 40:28, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa mahihina at napapagal. Kung ang pangangailangan natin ay material, ang sabi sa 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sinasaklaw ng biyaya ng Diyos, maging ang araw-araw nating pangangailangang material. Sa English Standard Version, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Magagawa ng Diyos, mga kapatid, na ibuhos ang masabganang biyaya sa atin para kapag nasa atin na daw ang lahat ng bagay na ating kailangan, sa lahat ng pagkakataon, sasagana naman tayo sa mabubuting gawa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. At pinasosobrahan pa ng Diyos para meron naman tayong maibahagi sa iba. Mga kapatid, nananalig ba tayo na pupunuan ng Diyos ang ating mga pangangailangang material? Kung pinupunan nga niya ang ating mga spiritual na pangangailangan, kasi hindi din naman sa Diyos ang punan ng ating mga pangangailangang material. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, handa ang Diyos na ibuhos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kailanman hindi tayo magiging karapat-dapat. Pero, ibubuhos ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan dahil siya ay mapagbiyaya. Sa Hebrews chapter 4, verse 16, ang sabi, let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa trono ng kanyang biyaya, nang sa gayon matatanggap natin ang habag at biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa panahon ng pagdurusa at kahirapan, sa panahon ng pagsubok at tukso, anumang klaseng pangangailangan, nariyan ang tulong ng Diyos, nariyan ang biyaya ng Diyos. Ang kailangan lamang natin gawin ay lumapit sa Diyos. Kung hindi natin i-acknowledge na kailangan natin ang biyaya ng Diyos, hindi natin ito makakamit. Tulad nung mensahe nung nakaraan. At hanggat ang pagtitiwala natin ay sa ating sariling magagawa at diskarte, hindi tayo aasa sa Diyos at hindi natin matatanggap
kung ano man yung biyayang kailangan natin. Kaya mga kapatid, may pangangailangan ba tayo? Napunan na ba yung pangangailangan yon? Nagtataka ba tayo, bakit may pangangailangan tayo na parang hindi napupunan? Kung meron, magsimula tayong siyasatin ang ating sarili. Ako nga ba'y talagang sa Diyos nagtitiwala? Sa Diyos nga ba talaga ako lumalapit? O ipinagkakatiwala ko pa din sa aking sarili ang kapanuan sa mga bagay na kailangan ko na ito. Dahil ang pangako naman pala ng Diyos, pag tayo lumapit sa Kanya, ay ibibigay niya yung biyaya at habag na tutulong sa atin, na kailangan natin. Sa panahon ng kailangan natin yun. Kung tayo matututo lamang na magtiwala at umasa sa Diyos, pupunuan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan dahil siya'y mapagbiyaya. Huwag nating sayangin ang biyayang yun ng Diyos. Ipinapahintulot ang pangangailangan para umasa tayo sa biyaya ng Diyos. May pangangailangan ka ba? Ngayon alam na natin, tinuturuan tayo ng Diyos na umasa sa Kanyang biyaya. Sa lahat ng sitwasyon at karanasan, ang biyaya ng Diyos ay palaging available. Available. At palaging sapat. Enough. Para punan ang lahat ng ating pangangailangan. Kahit anong klaseng pangangailangan. Ngayon, may iba pa ba tayong lalapitan, mga kapatid? May iba pa ba tayong pagtitiwalaan maliban sa Diyos at sa Kanyang biyaya? Kung nasa Kanya pala ang lahat ng ng makapagpupuno sa lahat ng ating kakulangan. Pangatlo, ano nga yung una, ngayong umaga? Dahil sa biyaya ng Diyos, nagbabago ang ating katayuan. Pangalawa, dahil sa biyaya ng Diyos, nagkakamit natin ang kasapatan sa lahat ng bagay. Pangatlo, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo nagkakaroon ng pag-asa. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. Ang basahin ko sa English. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Ayan ang mga nabanggit yung good hope through grace. Binigyan daw tayo ng Diyos ng eternal comfort at ng good hope sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung good hope sa mabuting balita Biblia ay isinalin na matibay na pag-asa. Sa habag ng Diyos ay binigyan tayo ng matibay na pag-asa. Tayo na dating napapahamak at walang kapag-asa ay binigyan ng pag-asang hindi maaaring matinag at hindi maaaring maagaw ninuman sa atin. Ano man ang mangyari. Anong pag-asa ang tinutukoy dito ni Pablo? Ito yung pag-asa na isang araw, lulubusin ng Diyos ang paglililigtas sa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ating matibay na pag-asa na isang araw, tayo na mga nanalig kay Kristo ay lulubusin ang kaligtasan. Kaya anumang sitwasyon ang dumating sa ating buhay, anumang pagsubok ang ating pagdaanan, ilang beses man tayong madapa, lumipas man ang maraming panahon, ang lahat ng mga nanalig kay Kristo ay may katiyakang ililigtas sila ng Diyos hanggang sa huli. Hindi ba? Ang ating kaligtasan ay nagsisimula sa biyaya at magtatapos sa biyaya. Ang pagkahirang sa atin ay biyaya. Hindi ba sabi sa Biblia, tayo ay pinili na bago pa man likhain ang mundo. Yan ay biyaya.
papatawad, biyaya. Ang pag-aaring ganap sa atin, biyaya. At sa biyaya ng Diyos, tayo patuloy na binabanal. Tayo patuloy na inasanctify. At yung same na grace na yon ay magtatawid sa atin sa lahat ng karanasan at maghahatid sa atin hanggang dulo. Hanggang sa araw na lubusin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ihahatid tayo ng Diyos hanggang sa dulo ng ating buhay at hanggang sa wakas ng panahon. Tatamuhin natin ang ipinangako ng Diyos at isusundo tayo ng biyaya ng Diyos hanggang sa huli. Sabihin mo sa iyong katabi, isusundo ka ng Diyos, isusundo ka ng biyaya ng Diyos hanggang sa huli. Ano nyo? Yung biyaya ng Diyos every day, gumagawa sa ating buhay. Ang sabi sa Roma 8:35, Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, verse 38, ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang karanasan, gaano man katindi, walang bagay, o walang kahit sino, gaano man siya makapangyarihan ang maaring makapaghiwalay sa atin, makaagaw sa atin, makapaglayo sa atin doon sa pagmamahal na yun ng Diyos dahil kay Kristo. Ang katotohanan yan, mga kapatid, ay lumilika sa atin ng pag-asa. Matibay ang ating pag-asa na itatawid tayo ng pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng matitinding laban, masasalimuot na pangyayari sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay nangako na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Araw-araw, bawat sandali, iniingatan tayo ng pag-ibig at habag ng Diyos para tiyaking maitatawid tayo at maisusundo tayo hanggang sa huli. Hanggang sa makamit natin ang walang hanggang buhay na kasama ni Kristo. Kaya naniniwala tayo sa kasabiang, once saved, always saved. Ang sabi ni Pablo, natitiyak ko, kumbinsido ako. Ang mga pangakong ito ang tumitiyak kay Pablo na isusundo tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa huli, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ito'y nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa at kaya nating harapin, makakaya nating harapin at batahin nang may kapanatagan ang lahat ng maaaring mangyari sa ating buhay dahil sa assurance ng pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. The grace of God assures us. Pinapawi ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng ating takot at pag-aalaala. Kailangan manalig tayo sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos para mapuno ng pag-asa ang ating puso. Kapag pinag-alinlanganan natin ang kagandahang loob ng Diyos, mawawalan nga tayo ng pag-asa. Kaya ang sekreto sa buhay, sa isang buhay na punong-puno ng kapayapaan at kapanatagan, ay yung ganap na pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Gaano man maging ka-unstable ang mga bagay sa mundong ito, hindi tayo mawawalan ng pag-asa dahil tiyak natin na itatawid tayo ng Diyos sa lahat ng karanasan. Kaya may buong confidence na pwede nating harapin
ang anumang sitwasyon. Hindi tayo matatakot sa mga sa mga susunod na mga araw. Ano man ang mangyari at ipahintulot ng Diyos. Sa Roma chapter 8 verse 30. Roma 8:30. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag na ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Tingnan natin kung paano nag-ooperate ang biyaya ng Diyos sa pasimula hanggang sa huli. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinili bago pa man likhain ang mundo. Yan ang sabi sa talata. Tayo ay, we were predestined. Sa biyaya din ng Diyos, ang mga pinili ay tinawag. We were chosen. At ang mga tinawag daw ay inaring ganap. We were justified. At yung mga inaring ganap naman na ibinigyan ng karangalan, sa English ay glorified. Mula doon sa pagkahirang sa atin, predestination, mula sa pagkahirang sa atin, hanggang sa pagpapawalang sala sa atin, lahat ng yun nangyari na. Pero kung mapapansin ninyo, yung sinabi na binigyan ng karangalan. Sa English kasi ay ginamit yung salitang glorified. Ito'y tumutukoy dun sa tiyak na panahon na luluwalhatiin ang lahat ng mga nanalig kay Kristo. Bibigyan ng isang bagong glorified na body. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, tatamuhin yung kaganapan ng kaligtasan. At kung mapapansin ninyo, ang ginamit na tense ay past tense. Parang tapos na, tayo daw ay binigyan ng karangalan. Hindi pa naman nangyayari ito. Ito'y nagpapahiwatig sa atin na ng katiyakan na isang araw tayo ay luluwalhatiin kasama ni Kristo. Ang glorification, ang panahon na bibigyan ng Diyos ng maluwalhati at perfect body ang mga nanalig kay Kristo. At hindi pa ito nagaganap, pero parang naganap na. Kung dito natin bagbabasehan sa binasa natin. Sa glorification ay lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan. At iyon ay tiyak na magaganap sa lahat ng nanalig kay Kristo. Walang bagay na makakapigil niyon. At yun ay dapat na magdulot sa atin ng matibay na pag-asa. Kaya walang Kristiyanong hopeless. Walang Kristiyanong hopeless. Tayo ay dapat namumuhay araw-araw na punong-puno ng pag-asa dahil nakatingin tayo doon sa araw na lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan. At gaganapin ng Diyos ang ipinangako niya sa atin. Tayo'y humuhugot ng lakas at pag-asa sa katotohanan ng isang araw. Lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan at ang ating kagalakan. We will enter to everlasting joy with Christ. Doon wala ng kahirapan, doon wala ng kalungkutan, wala ng karamdaman, wala ng pag-uusig, wala ng kaguluhan. Doon tayo eternally secure with Christ. Every time na nawawalan tayo ng pag-asa, alalahanin natin ang kagandahang loob ng Diyos. Lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin sa mundo, nararanasan natin, ay matatapos. Ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At gaano man kahirap, makakaasa tayong malalagpasan at mapagtatagumpayan natin ang lahat ng iyon dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus.
Kaya saan ang ating paningin? Nasaan dapat ang ating paningin? Naroon sa ating matibay na pag-asa na isang araw, tayo na mga nanalig kay Kristo, ay lulubusin ng Diyos ang kaligtasan. Tayo na mga naligtas sa biyaya, ay itatawid ng Diyos sa lahat ng karanasan sa ating buhay para tiyakin na makakamit natin yung eternal hope na yon na meron tayo. Isang araw, makakasama natin ang Panginoong Hesus at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig at sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, 2 Korinto 1:3, purihin natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ang lahat ng kaaliwan. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagpupuri. Habang buhay tayong at walang hanggan tayong magpapasalamat sa Kanya. Dahil habang buhay nating mararanasan ang Kanyang kagandahang loob. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, lulubusin niya ang ating kagalakan. Meron tayong Ama sa langit na mahabagin. At sabi sa talata, at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Yung kagandahang loob ng Diyos ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapaghatian, sa lahat ng ating karanasan, sa lahat ng panahon at sitwasyon, mayroon tayong pag-asa dahil hindi tayo pababayaan ng ating mahabaging Ama. Bilang pagtatapos, sa panimula ay sinabi ko na dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng access sa biyaya ng Diyos. Ang tulad natin isang taong nakatagpo ng susi sa lahat ng pagpapalang maaaring ibigay ng Diyos sa tao. Di ba? Ganito ang sabi ni Jesus sa Mateo 13:44. Sa Mateo 13:44, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Bakit ibinenta ng taong yun ang lahat ng kanyang ari-arian para bilhin yung bukid? Dahil doon sa kayamanang nakabaon sa bukid na yun. At yung kayamanang naroon ay higit na dakila kaysa sa kung ano man ang meron siya sa pagkakataong yun. Kaya hindi siya nag-atubili. Naibenta ang lahat ng meron siya para mapasakan niya yung dakilang kayamanang iyon. Hindi ba mga kapatid? Ang kayamanang masusumpungan natin kay Kristo ay higit kaysa sa kayamanang sa anumang maaaring nating taglayin sa mundong ito. Ngunit para mapasa atin ang lahat ng kayamanang espiritual, kailangan nating ipagpalit ang lahat ng mayroon tayo para mapasa atin si Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang susi para mapasa atin ang lahat ng pagpapalang buhat sa Diyos, ang kapatawaran, ang pagpapawalang sala at pag-aaring ganap, ang pag-aampon ng Diyos, ang kaligtasan, ang isang bago at marangal na katatayuan sa harapan ng Diyos, ang kasapatan sa lahat ng bahagi ng ating buhay, at ang pag-asa na isusundo tayo hanggang sa lubos nating makamtan ang kaligtasan, ay makakamit lamang natin kung si Kristo ang paghahariin natin sa ating buhay. Ngayon, kung wala pa si Kristo
sa iyong buhay. Willing ka ba? Na ipagpalit ang lahat ng meron ka. Ngayon, lahat ng minamahalaga mo para mapasa iyo si Kristo. Kung meron man sa kapulungang ito, na kung sa palagay mo, kung gusto mo, mapasa iyo din ang mga pagpapalang ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kung nakita mo kung gaano higit na dakila ang mga pagpapalang iyon kaysa sa mga bagay sa mundong ito, inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya at ibigay ang kontrol ng iyong buhay kay Jesus. At hayaang si Jesus na ang magmaniobra ng iyong buhay. Gusto mo bang mapasa iyo ang lahat ng kayamanang buhat sa Diyos? Isang kamayamanang hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan. Inaanyayahan ka ng Diyos na isuko ang iyong sarili sa Kanya. Kapalit ng pananahan ni Kristo sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay nanalig na kay Kristo, at siya na ang nananahan sa iyong buhay, magdiwang ka at magalak, dahil ang lahat ng pagpapalang ito ay tinatamasa mo at para sa iyo. Isipin mo kung gaano ka kapalad. Mga kapatid, isipin natin kung gaano tayo kapalad, tayo pinatawad, tayo inaring ganap, tayo itunuring na anak ng Diyos, bagaman tayo naging suwail sa Diyos noon. Tayo iniligtas, bagaman ang karapat-dapat sa atin ay kaparusahan. Tayo ay binigyan ng isang bagong katatayuan. Binigyan tayo ng karapatang makalapit sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos. Araw-araw ay pwede nating maranasan ang kapunuan ng Diyos sa lahat ng ating kakulangan at pangangailangan. At meron tayo ng pag-asang hindi maaring matinag. Lumipas man ang mga panahon at anuman ang maging karanasan natin sa buhay. Kung gayon, purihin natin ang dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y tunay na pinagpala higit sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Kapatid, kung nasa iyo na si Kristo, hindi ka kaya ganap na masisiyahan? O hindi ka pa ba nasisiyahan? Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo na ang lahat. At available na, ginawa na ng Diyos na available para sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Kung hindi ka pa nasisiyahan dyan, baka nakatingin ka sa mga maling mga bagay. Tingnan mo nga kung gaano ka kapalad. Tingnan nga natin kung gaano tayo ka-blessed, mga kapatid. Tingnan natin kung gaano ka mapagbiyaya ang Diyos sa atin. At mapupuno tayo ng pagpupuri at kagalakan at pagsamba sa Diyos at pagkamangha sa Diyos at pagnanais na mapaglingkuran ng Diyos. Pagbulayan mo kung gaano ka pinaligiran ng biyaya ng Diyos. You are blessed beyond measure. Sabihin niya natin, I am blessed beyond measure. At sabihin natin, katulad ng sinabi ng salmista, surely goodness, love, and mercy shall follow me all the days of my life. Appreciate ba natin sa lahat ng araw ng ating buhay, susundan tayo nung kabutihan ng Diyos, ng habag ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, and after that, we will dwell in the house of the Lord forever. Hindi pa karapat-dapat
Ang Diyos sa ating pagpupurit, pasasalamat, hindi pa karapat-dapat tayong mamangha. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, tayo lumapit sa Panginoon ngayong umaga. Tayo tumayo at pagpasalamat tayo sa biyayang ito ng Diyos. At humingi tayo ng tawad sa mga panahon na tayo reklamo ng reklamo. Samantalang ang lahat ng biyaya ng Diyos ay ibinuhos na sa atin at patuloy na ibinubuhos sa atin as gusto ng Diyos na ibuhos pa sa atin. Panginoon, kami humihingi ng tawad sa mahabang panahon, sa maraming mga pagkakataon na kami nagiging napaka-ungrateful sa inyo. Hindi namin lubos na makita kung gaano kami kapalad, kapinagpala. Ngunit ngayong umaga, kami napapahiya sa biyaya at kagandahang loob ninyo na ibinuhos ninyo sa amin. Mula pa lamang noon, hindi pa naman nalilikha ang mundo. Nag-ooperate na yung biyaya ninyo para sa amin. Pinatawad ninyo kami. Inilapit ninyo kami sa inyo, sa inyong biyaya. Kung hindi ninyo kami tinawag sa inyo para lumapit sa inyo. Kung hindi sa biyaya ninyo, hindi kami kakalapit sa inyo. Maghahanap sa inyo. Kung hindi sa biyaya ninyo, kami patuloy na magkakanya-kanya ng aming lakad. Pinatawad ninyo kami sa napakarami naming kasalanan. At pagkatapos nun, inaring ganap ninyo kami. Kahit ang totoo'y kami napatunayang nagkasala. At araw-araw, Panginoon, itinatawid kami ng biyaya ninyo. At tinitiyak ninyo. At titiyakin ninyo na itatawid kami ng biyaya na yun hanggang sa huling yugto ng buhay namin. At pagkatapos nun, kami mananahang kasama ninyo magpakailanman, Panginoon. Yun ay tinitiyak ninyo sa amin. Kahit na may pagkakataong pinag-aalinlanganan na namin yun. Kahit may pagkakataong hindi lubos naming niyayakap yun. Pero sa inyo, Panginoon, ay tinitiyak ninyo yun dahil dun sa biyaya ninyo. Sa pag-ibig ninyo sa amin. Banal na Espiritu, idinadalangin ko na kayo ang pumuno sa buhay namin, sa isip namin. Mapuno kami palagi ng pagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Dahil walang minuto o segundo sa buhay namin na hindi ninyo ini-express ang inyong pag-ibig at habag sa amin. Ina-appreciate namin kayo, Panginoon, at gusto pa namin higit na lumago sa pagpapasalamat, sa pag-appreciate sa inyo, Panginoon. Nahayaan namin kayo, ang inyong banal na Espiritu, na patuloy na magministeryo sa amin ngayong umaga. Salamat sa mga katotohanan na pinauunawaan ninyo sa amin. Pinupuri namin kayo at wala kaming ibang itinataas sa aming kalagitnaan, kundi ang aming Panginoong Jesus, na pinagwagyaan na ang lahat ng pagpapala na ito para sa amin doon sa krus. Sa inyong lahat ng kapulihan, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.